Yung mga hindi boto kay Duterte, chill lang kayo. Kasi karamihan ng Pilipino, ang sinasabi, magaling si Duterte. Isa na ako ron, sinasabi ko, magaling si mga loyal kay BBM. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, malapit ng katapusan ninyo. It's so sad na 38 years na nakaraan, and we still end up dun sa, saan ba tayo? Top o bottom? Bottom ngayon, bottom. Kasi nung kay Duterte, nasa top tayo. Yung wheel, no? Wheel of Fortune ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng, wow, umakyat tayo ng ganoon. Nakala natin, nung sa top, iiwanan ng Tatay Digong na maraming Pilipino na clap-clap, masaya, kasi magaling eh. Kahit saan nyo daanin, mga Pilipino, magaling talaga. Kahit saan nyo daanin. Yung mga hindi boto kay Duterte, chill lang kayo. Kasi karamihan ng Pilipino, ang sinasabi, magaling si Duterte. Isa na ako ron, sinasabi ko, magaling si Duterte. Okay? Maraming ginawa eh. Si Pinoy nga, ilang taon siya, hindi niya natanggal yung bala na yan, yung talimbala na yan. Ilan yung umiyak yung mga OFW natin. Winalang niya sila sa airport. Mga bayani na yon, bayani ng ano natin, ng bansa natin. They kept the economy alive always, no? Afloat always because of the remittances. Halang niya, tapos ganyan no, itatrato yung ating mga OFW. Mga halimaw kayo sa hinayaan lang. Tapos ngayon, inayos ni Duterte, boom, nasa itaas na. And then, akala natin, BBM will continue. Imbis na ma-maintain tayo sa itaas, pag ganun, bumagsak na naman tayo. And 38 years thereafter, people power na. Yun ang mga sigaw ng mga tao. Hindi ko sigaw yun. Kasi, ako, I will only go out sa kalsada. I will only go out or probably encourage people to go out. Yan, lead people to go out. Even yung mga retired, yung mga ex-AFP, ex-PNP, mga uniform personnel, na by the way, kinaltasan yung kanilang pensyon ng 10 billion, para lang mapondohan yung ano na yan, yung PI na yan, Napakawalang yan ninyo. Pero hindi bale, okay lang yan. I will arrive to that. Ang 38 years tayo. I will not go to the streets if you, Filipino people, still do not know what you are fighting for. What you are fighting for. Gusto niyo magkalsada, sinasabi ng marami, now na. Ito na. Marami kang madidinig eh. Marami kang madidinig at nakakalumoran. Ako, naiinis nga ako, nasusuya ako eh. So, kalsada, and then what? Palitan mo si BBM. Sige, madali yun. Madaling palitan ng BBM, madali yun. Yun yung easy part. The hard part that I want you to think about is granting. Tinanggal ninyo si BBM. Granting. Successful ang tao. By the millions. Pinalitan si BBM. And then it's a BP Sara. No? By succession. Kasi yun yung sovereign will. Kuno. Diba? Yun yung gusto ng tao. Sovereign will. Do you think another 38 years it would have solved the problem? At least 10 years of a Sara presidency, considering the GMA formula. I'm just analyzing, thinking, candidly, sharing to you my thoughts. Baka kasi may masanding kayo. Na after 10 years, it would be a Filipino. Uy, nandito na naman tayo after 10 years. And then after Sara, you will elect again people, and then bagsak na naman tayo. It's a vicious cycle. Anong proof? Ayan, 38 years na tayo. After EDSA 1. Hindi nagtagal, 2001,
after 86, tapos nun, 2001, 5 years. After 5 years, ayan na naman, EDSA 2. Tapos, muntik na, mag-EDSA 3, 2004. Pero Gloria Arroyo was able to maintain her presidency because she has the armed forces. Ganon din si BBM. He will be able to retain his presidency, his hold on power, if he has the AFP and PNP. At least that's what they are thinking sa Malacanang. So far, yun ang tingin nila. Pero mamatayan ka ng sundalo, bumibisita, BP, Vice President, yung Presidente, hindi bumibisita. Ewan ko sa inyo. Kayong mga advisor dyan sa Malacanang, ewan ko sa inyo. You advise the President. You advise BBM. Mr. BBM, you advise him, no? Kasi walang mangyayari dyan. Pero yun nga, TikTok, ilang buwan na lang, 4 na buwan na lang. 4 na buwan na lang, June 30 na. 20, ano ngayon, 23. No, malapit na. Malapit na, matatapos din yan. 23, may 24 na. Tapos nun, rally na. Okay, ngayon, Pilipino. Ang tayo na asang-asa, yun nangyari kay Pastor Kibuloy. Kaya ayoko mag-vlog pa kasi pinapanood ko Kasi gusto kong i-test yung what I was thinking, kung tama o mali. Tama. Akala ng Pilipino, akala ng marami, ito na. I-snowball na yan. Tapos nun, baka yung sa 25, yun na, mag-i-snowball. You know, it's not that important na really whether mag-snowball siya o hindi. Ang para sa akin, ang mahalaga, after that, what now? After that. So, kunyari, magpalit tayo ng government, and every time magpalit tayo ng government through people power kuno revolt o kaya an election, midterm o kaya presidential election, pinapalitan natin leaders. Kung napakinggan nyo yung past vlog ko about the puno, yung magsasaka, alam nyo yung problema, tabas lang tayo ng tabas ng puno. And after 38 years, ganun lang ang ginagawa natin. Tabas. After EDSA 1, pinilit lang palitan si FM Senior na natulungan pa ng mga puti. Kasi, good luck. FM, tanggal ka. Yun na. APM, tanggal. So ngayon, baka hindi mangyari yon kasi bati-bati sila ng Amerikano. Bati-bati. Pinayagan yung EDCA. Hindi pa natin alam yung mga kwento na tungkol sa ginto. Hindi natin alam kung ano yung mahirap mag-speculate, no? I have my own sources, my own analysis about it. Pero pointless na i-share sa inyo kasi baka sabihin na pa ako, rumor mongering. Basta ganun sila, bati sila. Ngayon, ang sinasabi, yung China, bati naman dito sa mga Duterte. Hindi. Ang mga Duterte, ganyan sa Pilipino. Nasa may first hand sila na paninindigan towards the Filipino. Kaya sila mabango sa taong bayan. Yun lang yun. Kahit anong argument ng mga tao ni BBM, mga taga Malacanang, lahat kayo, mga loyal kay BBM, isa lang ang masasabi ko sa inyo, malapit ng katapusan ninyo. Malapit na talaga ang katapusan ninyo. And now, yun ang kanta nyo the end is near. Doon na kayo pupunta. Kahit saan nyo daanin. Why? Number one, the President, BBM, is not capable of leading the country. That's why ang daming issues, ang daming problema. He allows corruption. Kung hindi siya corrupt, he allows corruption. He is perceived to be a drug sniffer, no? A drug addict. Na hanggang ngayon,
Oy, March 31, BBM, March 31, deadline mo. TikTok, TikTok. Drug. Drug test Hanggang March 31 na lang. Pagka hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, panawagan. Lahat ng nakikinig ng mga BBM supporter, kayong mga troll, kayong mga vlogger, lahat kayo, pati mga military na supporter kay BBM, retired man o active, lahat kayo, PNP, lahat kayong mga secretary, all the president's men and women, lahat kayo, sabihan nyo si BBM. Ang sabi ni Pinoy Survivor, hanggang March 31, speaker lang ako speaker ng mga taong bayan. Sabi namin, hanggang March 31, binibigyan ka ng taong bayan, ng pagkakataon, ipakita mo sa taong bayan para masabi namin, makonclude namin, mali si Duterte. Si BBM walang kasalanan. O di tapos yung issue ng droga. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.